Eto na mga kapatid, destroyer ng Japan nag-iisang sumugod at talagang mapangahas na pinasok ang Taiwan Strait sa kabila ng maigting na presensya ng Chinese Navy sa lugar. Ano kaya ang tunay na pakay ng warship na ito? Bumaliktad na kaya ang sitwasyon at ang Japan na mismo ang naghahamon sa China ng isang digmaan? Hindi pa rin nagtatapos ang tumitinding tensyon dahil ang malawak na puwersa ng US, Australia at UK pinadala na sa mismong South China Sea. Ano ang dahilan ng kanilang pagsasanib puwersa? Hudyat na ba ito na dapat na tayong maghanda sa isa na namang malawakang digmaan? Samantala, tuloy pa rin ang paghinto ng Amerika sa kanilang foreign military assistance. Ngunit ang Pilipinas ay exempted na rito. Nangangahulugan ito na patuloy pa rin makakatanggap ang bansa ng security assistance mula sa US. Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Maliban mga kapatid sa panggugulo ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, pinapalakas din ng mga ito ang kanilang mga military activity sa paligid ng Sakishima Island sa katimugang dulo ng Japanese archipelago at iba pang mga lugar. Dahil dito, isang matinding mensahe ang pinaabot ng Japan kung saan mapangahas na pinadala ng bansa ang nag-iisang destroyer na mula sa kanilang Maritime Self-Defense Force sa isang solo na paglalakbay sa Taiwan Strait. Ang hakbang na ito ng Japan ay isang political message sa China na may layuning labanan ang lumalawak na presensya ng militar ng China sa paligid ng katimugang tubig ng Japan. Ang nag-iisang destroyer ay mula sa Akizuki-class destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Naglayag ito mula sa Hilaga patungong timog sa isang misyon na inaprubahan ni Prime Minister Shigeru Ishida. Ang destroyer na ito ay dati nang lumahok sa isang magkasanib na military exercise kasama ang Amerika, Australia at Pilipinas sa South China Sea, pati na rin sa iba pang mga aktibidad. Ang Akizuki ang pangalawang barko ng MSDF na dumaan sa Taiwan Strait, pangalawa sa Sazanami na naipadala ng dating Prime Minister na si Kishida kasama ang mga barko ng Australia at New Zealand. Matapos ang matagumpay na paglalayag ng destroyer ng Japan sa nasabing strait, sinabi ng Prime Minister na muli silang magpapadala ng barkong pandigma sa lugar kung magpapatuloy at talagang hindi titigil ang mga aktibidad ng mga barko ng China sa paligid ng Japan. Ang Taiwan Strait na naghihiwalay sa Taiwan at China ay tinuturing ng Estados Unidos at iba pang mga bansa bilang international waters. Ngunit hindi sumang-ayon ang China at tinututulan ng presensya ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos at iba pang bansa na dumaan sa nasabing strait. Pero nang suyurin ito ng destroyer ng Japan, tameme at walang nagawa ang China. Partida pa ito dahil wala itong kasamang kahit anumang escort. Matindi ang ambisyon ng China na makuha ang kabuuan ng South China Sea. Talagang ginagamit nila ang lakas at kapangyarihan ng kanilang militar upang gipitin ang mga kalapit na bansa. Hindi naman nagpatinag ang Japan at sa tulong na rin ng mga kaalyadong bansa, sama-sama nilang pinipigilan at hinahamon ang agresibong mga aksyon ng China. Noong Sabado, isang magkasanib na pagsasanay militar ang isinagawa ng Ground Self-Defense Force ng Japan, US Marine Corps at iba pang mga puwersa sa Blue Beach Training Field ng US Military sa Kin, Okinawa Prefecture. Ang pagsasanay na bahagi ng Iron Fist exercises na ginanap sa Kyushu at Okinawa ay nagsimula ng isang paglanding mula sa impapawid at dagat sa isang malalayong isla na kunwari okupado ng mga puwersa ng kalaban. Isinagawa ang pagsasanay sa gitna ng lumalaking presensya ng militar ng China sa Indo-Pacific region na may layuning palakasin ang kakayahan ng dalawang bansa sa pagtugon sa agarang pagdepensa sa mga malalayong isla ng Japan. Ang nasabing exercise ay nilahukan ng kabuang halos 4,000 mga sundalo, kabilang ang mula sa Maritime Self-Defense Force at US Navy. Sa simulated landing, inilunsad ng mga sundalo ang mga rubber raft at amphibious vehicle mula sa mga barko ng Japan at Amerika na nakadeploy malapit sa dalampasigan. Agad namang bumaba ang mga reconnaissance personnel mula sa mga bangka at sasakyan at naghanap ng posisyon sa tabing dagat upang ma-secure ito. Sumadsad naman sa dalampasigan ng MSDF landing craft, air cushion, hovercrafts at mga landing vessel ng US Navy na nagbigay daan sa mga armored vehicles at iba pang mga sasakyan na makapaglanding. Ayon kay Major General Hajime Kitajimi, ang commander ng GSDF Amphibious Rapid Deployment Brigade, ang pagkakaroon umano ng kakayahan na depensahan ng mga malalayong isla ay magpapahinto sa mga potensyal na kaaway mula sa mga pagsalakay at makakapag-iwas sa digmaan. Ngayon mga kapatid, maliban sa joint military exercise na ito ng Japan at Amerika sa mga isla ng Japan, sanib puwersa ring nagtungo sa South China Sea ang mga tropa ng US Navy, Royal Australian Navy at Royal Navy upang magsagawa ng isang link exercise, isang coordinated maneuvering exercise at iba't ibang pinagsamang operasyon. Talagang nagulantang ang China sa pagsasanay na ito. Ang mga unit kasi na lumahok dito ay kinabibilangan ng US Navy Arleigh-Burke-class guided missile destroyer na USS Benfold, ang Royal Australian Navy Hobart-class guided missile destroyer na HMES Hobart,
at ang Royal Navy River-class offshore patrol vessel na HMSP. Ang mga magkasanib na pagsasanay militar na ito mga kapatid ay malaking hamon sa militar ng China na gustong maghari sa buong South China Sea. Ayon nga kay Commodore Jonathan Lee, Joint Force Maritime Component Commander para sa Australia's Headquarters Joint Operation Command, ang regular umano na mga military engagement sa pagitan ng mga defense forces sa Indo-Pacific ay makakatulong upang mapanatili ang seguridad at katatagan ng rehiyon. Ang aktibidad ni daw na ito ay patunay ng lumalaking kakayahan ng Australia at Estados Unidos na magtulungan sa komplikadong maritime environment. Bilang isa sa mga pinakaabalang ruta ng kalakalan sa dagat at tahanan ng halos 2/3 ng populasyon ng mundo, mahalaga raw na tayo ay handa, nais at may kakayahan na harapin ang anumang hamon. Sa naturang maritime training, nagsanay ang 3 barko ng kanilang kakayahan na magpalitan ng mga data gamit ang kanilang mga tactical data link systems. Samantalang ang maneuvering exercise naman ay sinanay ang kakayahan ng mga crew na maglayag ng magkasabay sa iba't ibang kondisyon na nagpapabuti sa kakayahan ng 3 bansa sa sariling depensa at komunikasyon. Sakit sa ulo ng China mga kapatid ang mga pagsasanay militar na ito ng iba't ibang bansa na handang tumutol sa kanilang ambisyong dominahin ang rehiyon. Bagamat madalas ding nagpapakita ang China ng puwersa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga live fire exercises, ngunit talagang nadedehado sila dahil sa nagsasanib puwersa ang mga bansang nais pigilan ang kanilang kasakiman. Ang US Navy ang regular na nakikisalamuha at nagsasagawa ng operasyon kasama ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ginagawa nila ito bilang pagpapakita ng kanilang magkasanib na pangako sa pagpapanatili ng internasyonal na batas. Ang mga pinagsamang operasyon na ito ay nagbibigay sa kanila ng mahalagang pagkakataon upang magsanay, mag-ehersisyo at paunlarin ang kanilang tactical interoperability sa pagitan ng mga alay sa Indo-Pacific. Ang US 7th Fleet naman ang pinakamalaking forward deployed numbered fleet ng US Navy at sila ang regular na nakikipag-ugnayan at nagsasagawa ng operasyon kasama ang kanilang mga kaalyado at kasosyo sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na rehiyon ng Indo-Pacific. Samantala, nagkaroon na ng desisyon ng Amerika na isama nito ang Pilipinas sa pagiging exempted sa mga bansang hindi na makakatanggap ng foreign military assistance na noy inutos ni US President Donald Trump. Ang hakbang na ito ng US mga kapatid ay napakahalaga sa Pilipinas. Muli nitong pinatibay ang pangako ng dalawang bansa sa kanilang kasunduan sa alyansa at ang pagpapalakas ng kooperasyong pangdepensa at interoperability. Ayon sa isang ulat mula sa Reuters, ang Trump administration ay naglabas ng $5.3 billion mula sa mga na-freeze na foreign aid na pangunahing inilaan para sa mga programa sa seguridad at laban sa droga. Kabilang sa mga security exemptions ay ang $870 million para sa mga programa sa Taiwan, $336 million para sa modernisasyon ng mga puwersa ng seguridad ng Pilipinas at higit sa $21.5 million para sa body armor at mga armored vehicles para sa National Police at mga border guards ng Ukraine. Sa sitwasyon ngayon ng Pilipinas, mahalaga ang tulong mula sa Amerika sa mga pagsisikap ng bansa na i-modernize ang armed forces nito at palakasin ang kakayahan sa dagat, lalo na sa gitna ng tumataas na alalahanin laban sa China na nang-aabala ng mga barko at eroplano sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Noong nakaraang taon, inanunsyo ni na dating US Defense Secretary Lloyd Austin at State Secretary Antony Blinken ang grant na $500 million para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Ang mga kaganapang ito mga kapatid ay patunay na ang tensyon sa Indo-Pacific ay patuloy na lumalala at ang mga bansa tulad ng Japan, Estados Unidos at ang kanilang mga kaalyado ay hindi magpapatalo sa mga agresibong hakbang ng China. Sa pagpapadala ng Japan ng kanilang nag-iisang destroyer sa Taiwan Strait, ipinapakita nila ang lakas at determinasyon na hindi lamang ipagtatanggol ang kanilang mga teritoryo kundi pati na rin ang mga internasyonal na alituntunin ng malayang pag-navigate sa mga karagatang ito. Ang mga magkasanib na pagsasanay militar ng US, Australia at UK ay nagsisilbing signal na ang mga bansa sa rehiyon ay nagkakaisa upang mapanatili ang seguridad at balanse ng kapangyarihan. Ang Pilipinas sa kabila ng mga pagbabago sa mga polisiya ng Amerika ay nakakatanggap ng patuloy na suporta na naglalagay sa atin ng isang posisyon ng kaligtasan at paghahanda para sa mga susunod na hakbang. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang mga hakbang ng Japan at mga kaalyado nito ay isang malakas na mensahe sa China na ang kanilang ambisyon ay hindi basta-basta makakamtan. Habang ang mga bansa sa rehiyon ay nagsasanib puwersa, ang kanilang layunin ay hindi lamang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, kundi tiyakin na ang internasyonal na kaayusan ay mapapalakas at mapoprotektahan. Kaya naman sa kabila ng lumalaking banta, ang pagkakaisa at determinasyon ng mga bansa ay magbibigay pag-asa na magpapatuloy ang pagsusumikap para sa isang mas matatag at mas ligtas na hinaharap. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Nakadaong sa bahagi ng Zambales sa West Philippine Sea ang pinakabagong warship ng Japan para sa 3 araw na pagbisita. Isang barkong pandigma ng Japan, ang JS Noshiro,
ang bumisita sa Pilipinas at dumaong sa Subic Bay sa West Philippine Sea. Ang pagbisitang ito ay nagsisilbing simbolo ng lumalakas at matatag na maritime partnership sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Hindi lang ito nagpapakita ng lumalalim na kooperasyong militar ng dalawang bansa, kundi pati na rin ang kanilang pangako para sa isang ligtas, payapa at masaganang rehiyon ng Indo-Pacific. Sa harap ng mga banta sa maritime security, ang ugnayan ng Japan at Pilipinas ay nagpapakita ng respeto sa isa't isa at proactive na depensa. Nagpakita ang Japan sa pamamagitan ng Japan Maritime Self-Defense Force ng hakbang upang palakasin ang ugnayan nito sa Pilipinas. Ito ay lalo na sa harap ng mga lumalalang hamon dulot ng agresibong aktibidad ng China sa rehiyon. Ang JS Noshiro, isang modernong Mogami-class stealth frigate, ay may mga advanced na sistema para sa anti-ship, anti-submarine at anti-air warfare na nagpapakita ng pangako ng Japan na suportahan ang mga regional partners gamit ang makabagong kagamitan sa militar. Ang mga kakayahan ng barko ay nagpapakita ng dedikasyon ng Japan sa pagpapalaganap ng maritime security at pagtitiyak sa katatagan ng mga mahahalagang ruta ng dagat kabilang na ang West Philippine Sea. Kamakailan lang inaprubahan ng Senado ng Pilipinas ang Reciprocal Access Agreement sa Japan na lalo pang nagpapatibay sa lumalakas na ugnayan ng dalawang bansa. Katulad ng mga kasunduan ng Pilipinas sa Estados Unidos at Australia, ang RAA ay nagpapadali ng mas malalim na kooperasyong militar, magkasanib na ehersisyo at layunin na tiyakin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ipinapakita nito ang determinasyon ng Pilipinas na protektahan ang soberanya nito, lalo na sa mga pinag-aagawang teritoryo tulad ng West Philippine Sea na malapit sa Baho de Masinloc, isang hotspot para sa presensya ng mga barko at milisya ng China. Habang pinapalalim ng Japan at Pilipinas ang kanilang ugnayang militar, mahalaga ring mapansin ang papel ng mga panlabas na puwersa tulad ng China na nagsusulong ng kaguluhan sa rehiyon. Ang China sa pamamagitan ng mga agresibong aksyon nito sa South China Sea at West Philippine Sea ay patuloy na sumasalungat sa internasyonal na batas at sa kapayapaan ng rehiyon. Ang presensya ng mga barkong pandigma at milisya ng China malapit sa Baho de Masinloc at mga pinag-aagawang teritoryo ay nananatiling isang malaking isyo. Patuloy ang pagsusumikap ng China na ipaglaban ang malawak nitong mga territorial claims na kadalasan ay walang konsiderasyon sa mga internasyonal na alituntunin at sa mga karapatan ng mas maliliit na bansa sa rehiyon. Sa kontekstong ito, ang alyansa ng Japan at Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa kooperasyong depensa, kundi pati na rin sa isang tindig laban sa tumataas na banta ng agresyon ng China. Sa pagpapalakas ng kanilang maritime partnership, nagpapadala ng malakas na mensahe ang Japan at Pilipinas na nakatuon sila sa pagpapanatili ng mga prinsipyo ng kalayaan sa pag-navigate at pagtangkilik sa pamamahala ng batas sa South China Sea. Ang patuloy na presensya ng mga barko ng Japan sa Pilipinas kasama ang mga magkasanib na ehersisyo at engagement ay kumakatawan sa isang nagkakaisang paninindigan para tiyakin ang katatagan ng rehiyon at protektahan ang interes ng mga bansang sumusunod sa internasyonal na batas. Ang pagbisita ng JS Noshiro sa Subic Bay ay higit pa sa isang diplomatic gesture. Isa itong konkretong hakbang patungo sa pagpapalakas ng depensa at seguridad ng Japan at Pilipinas sa harap ng tumitinding aggression mula sa China. Ipinapakita nito ang lakas ng kanilang partnership na hindi lamang naglalayo na panatilihin ang kapayapaan at katatagan, kundi pati na rin ang ipagtanggol ang mga pagpapahalaga ng kalayaan, respeto sa soberanya at internasyonal na batas sa harap ng lumalalang mga hamon sa rehiyon. Dahil sa walang tigil na pambabraso ng China hindi lang sa West Philippine Sea, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng South China Sea, nagkaroon ng isang mahalagang pagpupulong ang mga defense ministers ng ASEAN kung saan mayroon silang matinding gagawin upang matugunan ang mga agresibong hakbang ng China. Ano kaya ang hakbang na ito? Ito na kaya ang magiging sagot upang mapigilan ang mga kabulastugan ng China. At North Korean Supreme Leader na si Kim Jong-un to the rescue sa Russia. Mayroon itong ginawa na labis na ikinatuwa ni Russian President Vladimir Putin. Ano kaya ito mga kapatid? May kaugnayan kaya ito sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine? Sa isang talumpati ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa ASEAN Defense Ministers Meeting Retreat sa Malaysia, hinimok nito ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na magkaisa laban sa tumitinding mga banta sa West Philippine Sea, kung saan binigyan din nito ang pangangailangan para sa regional na pagkakaisa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad. Sabi ni Gibo mga kapatid, matagal nang napapanatili ng ASEAN ang kapayapaan sa anumang rehiyon mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit ang kapayapaang ito ay nanganganib at maaring magkagulo dahil sa hindi pagkakasunduan sa mga pangunahing isyo. Sinabi ni Teodoro na ang mga banta sa soberanya ng Pilipinas at sa mga karapatan sa dagat sa West Philippine Sea ay hindi lang problema ng isang bansa o lugar. May epekto ito sa buong mundo at nakakaapekto sa pandaigdigang seguridad. Binanggit ng kalihim ng depensa ang kahalagahan ng ASEAN na manatiling nagkakaisa, hindi lang para sa seguridad ng rehiyon kundi para rin protektahan ang integridad ng internasyonal na batas.
Masigasig ang Pilipinas na labanan ng agresyon ng China sa rehiyon. Sa katunayan, hinikayat ni Gibo ang ASEAN na palakasin ang kanilang kooperasyon bilang sagot sa mga hamon. Dapat daw na palakasin ang mga magkasanib na patrol, mga military exercises at pagpapalitan ng impormasyon upang mapalago ang tiwala sa ating mga puwersang depensa. Ang hakbang umano na ito ay hindi lang magpapatibay sa katatagan ng rehiyon, kundi magpapadala rin ng malinaw na mensahe ng pagkakaisa laban sa mga panlabas na banta. Nagbabala rin ng kalihim laban sa mga banyagang kapangyarihan na nagtatangkang paghiwalayan ng rehiyon at hinikayat ang mga miyembro ng ASEAN na maging mapagmatyag at tanggihan ang mga panlabas na panghihimasok na maaring magdulot ng kawalan ng katatagan sa Timog Silangang Asya. Malaki talagang may tutulong ng mga magkasanib na pagpapatrol sa South China Sea at talagang ang ganitong mga hakbang ay kinakatakutan ng China. Halimbawa, noong nakaraang linggo, nagkaroon ng magkasanib na maritime exercises ang Pilipinas at France sa West Philippine Sea. Ang mga barko ng China na noy nasa paligid lamang ng lugar umiikot-ikot ay namataang nasa lagpas 120 nautical miles na ang layo nito mula sa EEZ ng Pilipinas. Hindi lang ang China Coast Guard vessel ang umalis, maging ang mga PLA Navy at Maritime Militia vessel ay nawala rin. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, ipinapakita ng magkasanib na pagpapatrolya ang magandang benepisyo. Ang iligal umano at pamimilit na mga aksyon ng mga barko ng China ay kadalasang nawawala kapag may mga multilateral o bilateral maritime cooperative activity sa lugar. Ibig sabihin, kung magkakaroon lang lagi ng ganitong routine o pagtutulungan ng mga bansang binabraso ng China, tuluyan ang babahag ang buntot ng mga Chino at magkakaroon na ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Maliban kapatid sa iniiwasan ng China ang manggulo sa West Philippine Sea kapag may ganitong hakbang ang Pilipinas, nakakatulong din sa bansa ang pagpapanatili ng Typhoon missile. Takot na takot ang China sa armas na ito ng Amerika at nadagdagan pa ang kanilang pangamba nang sabihin ng Pilipinas na interesado itong bumili ng nasabing armas. Pilit na inuutusan ng China ang Pilipinas na alisin na sa bansa ang Typhoon missile system ng Amerika at sinabi nito sa isang pahayag na paulit-ulit daw na binabaliwala ng Pilipinas ang mga pangako nito at kumikilos ng hindi tapat. Ngunit sa isang press briefing sa palasyo noong Huwebes, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi nagbago ang pahayag ng presidente na manatili sa bansa ang Typhoon missile. Matatandaan mga kapatid na una nang sinabi ni Pangulong Marcos na ibabalik lamang ng Pilipinas ang Typhoon missile launcher sa Amerika kung ititigil ng China ang paghahabol nito sa West Philippine Sea at ang pang-aabuso sa mga barko ng Pilipinas. Ibabalik lamang daw niya ang armas kung ititigil na ng China ang pag-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas, ititigil ang pang-aabuso sa mangingisdang Pilipino at bigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Itigil ang pagbangga sa bangka, itigil ang paggamit ng water cannon laban sa mga barko ng PCG, itigil ang pagpapaputok sa mga laser at itigil ang agresibo at pamimilit na mga gawain. Isa pa sa mga hakbang ng Pilipinas na posibleng gagawin upang matugunan ang pambubuli ng China hindi lang sa dagat kundi maging sa himpapawid ay ang pagpapadala ng mga air assets mula sa Philippine Air Force para sumuporta sa ibang mga eroplano ng Pilipinas na nag-ooperate sa West Philippine Sea, kasunod ng mga kamakailang delikadong galaw ng isang helicopter ng militar ng China sa nasabing lugar. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, ang posibleng deployment ng mga eroplano mula sa Philippine Air Force ay nakadepende sa desisyon ng mga nakakataas. Tuwing tatawagin daw sila upang mag-deploy ng mga air assets para suportahan ang ibang mga eroplano na nag-ooperate, maging civilian o military aircraft, kaya itong gawin ng Philippine Air Force. Dagdag pa ni Castillo, depende umano sa guidance ng mga higher headquarters. Ang hakbang daw na ito ay mangangailangan ng mga operational na konsiderasyon hinggil sa logistic at sustainment dahil malayo ang West Philippine Sea mula sa karaniwang operating area ng mga assets ng Philippine Air Force. Kung magkakaroon man daw ng mga bagong polisiya, tiyak na kailangan isaalang-alang ng Air Force ang maraming bagay upang matiyak ang operational na kahandaan at sustainment ng operasyon ng mga eroplano. Lagi raw tandaan na ang West Philippine Sea ay medyo malayo mula sa karaniwang lugar ng operasyon ng Air Force. Mayroon namanong capability ang mga helicopter ng Philippine Air Force na mag-operate sa mga deck ng barko. Kaya kung may mga available na barko kung saan ligtas na makakalapag ang mga helicopter, mag-insayo ang Air Force kasama ang Philippine Navy para sa mga ship deck operations upang maging posible ang operasyon na ito. Sa patuloy na banta ng China mga kapatid sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng South China Sea, ang mga hakbang na isinasagawa ng Pilipinas at ASEAN ay nagsisilbing tugon sa lumalalang tensyon. Sa pamagitan ng mga joint patrols, military exercises at pagpapalitan ng impormasyon, pinapalakas ng mga bansa sa rehiyon ang kanilang kooperasyon upang tiyakin ang kapayapaan at seguridad. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang naglalayong ipakita ang pagkakaisa ng mga bansa,
kundi nagpapadala rin ng isang malakas na mensahe ng pagtutol laban sa mga agresibong hakbang ng China. Ang mga hakbang ng Pilipinas tulad ng pagpapalakas ng depensa gamit ang Typhoon missile systems at mga air assets mula sa Philippine Air Force ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga banta mula sa China. Patuloy na pinapakita ng Pilipinas ang determinasyon nitong ipaglaban ang teritoryo at mga karapatan sa dagat laban sa pagsasamantala na nagiging dahilan ng pangamba ng mga banyagang kapangyarihan, partikular na ang China. Samantala, isa na namang hakbang ang ginawa ng Supreme Leader ng North Korea na si Kim Jong-un ang pumabor kay Russian President Vladimir Putin, kung saan sa kabila ng matinding mga casualty na tinamo nito sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, nagpadala pa ito ng karagdagang mga tropa sa Russia para muling dalhin sa mga frontline ng digmaan. Ayon sa report, patuloy pang inaalam kung gaano karaming mga sundalo ang ipinadala ng North Korea. Ngunit may mga ulat na nasa tinatayang 3,000 karagdagang tropa ang naipadala sa Russia sa pamagitan ng barko at mga military cargo planes. Noong huling bahagi ng nakarang taon, nagpadala ang North Korea ng tinatayang 11,000 na mga tropa sa Russia at nagsupply ng napakaraming mga artillery shells, missile at iba pang mga karaniwang armas. Ang mga tropa ng North Korea ay ipinadala sa rehiyon ng Kursk kung saan nakipaglaban sila kasama ang mga puwersa ng Russia upang tulungan silang mabawi ang mga teritoryong nakuha ng Ukraine. Ngunit ang mga sundalong North Korea ay umatras mula sa frontlines noong January matapos magtamo ng matinding casualty. Ayon sa mga opisyal mula sa Ukraine at Amerika, ang mga sundalong ipinadala ng North Korea ay mula sa mga highly disciplined na special warfare units ng North Korea. Ngunit hindi handa ang mga ito sa mga drone attacks, flat at open na mga battlefield sa Eastern Europe. Dahil dito, libu-libo ang namatay at nasugatan. Noong unang bahagi ng buwang ito, sinabi ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na bumalik na ang mga tropa ng North Korea sa mga frontlines, isang pahayag na pinagtibay ng South Korean Spy Agency noong Huwebes. Matapos umano ang isang buwan ng paghupa, ang mga tropa ng North Korea ay muling ipinadala sa frontline sa Kursk region simula sa unang linggo ng Pebrero. Ayon mga kapatid sa mga military analyst, ang digmaan ng Russia at Ukraine ang unang malaking labanan sa labas ng bansa na nagpadala ang North Korea ng mga sundalo upang tumulong sa Russia at makakuha na rin ng mahahalagang aral sa aktwal at modernong pakikipaglaban sa kabila ng matinding mga casualty. Sinabi naman ng mga opisyal ng South Korea na ang North Korea ay tumatanggap ng pagkain, langis at mga advanced na teknolohiya ng armas mula sa Russia bilang kapalit ng kanilang mga tropa at artillery. Nais ni North Korean leader Kim Jong-un ay upgrade ang kanyang mga nuklear at iba pang programa ng armas at maghanap ng mga bagong diplomatic partners para sa kanyang gobyernong naka-isolate sa international community mula nang mabigo ang kanyang diplomatikong ugnayan kay Donald Trump noong 2019. Ginawang kaalyado ni Kim Jong-un ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa pamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang mga bala at tropa sa Moscow nang magtagpo ang dalawa sa Pyongyang noong nakarang taon, kung saan kanilang binuhay ang Mutual Defense Treaty mula pa sa panahon ng Cold War. Simula naman nang bumalik si Donald Trump sa White House noong Enero, ipinangako nito na tatapusin na niya ang digmaan sa Ukraine. Nagbigay din siya ng pahiwatig na interesado siyang buhayin ang diplomasya kay Kim Jong-un, ngunit hindi pa tumugon ang Pangulo ng North Korea. Ang suporta ng North Korea mga kapatid kay Russian President Vladimir Putin at ang pagpapadala ng mga tropa sa Russia para sa digmaan sa Ukraine ay nagpapakita ng patuloy na pagbabago sa geopolitics at ang pagbuo ng mga bagong alyansa. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng mga pagkakaibang interes at estratehiya ng mga bansa na may malaking epekto sa pandaigdigang seguridad at diplomatikong relasyon. Sa kabuuan, ang mga hakbang ng Pilipinas at ASEAN laban sa mga banta mula sa China at ang mga kaganapan sa Ukraine ay nagsisilbing mga paalala na ang mga bansa sa buong mundo ay patuloy na nakikibaka para sa kapayapaan, seguridad at kanilang soberanya. Gayunpaman, ang mga pagsubok na ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon upang mapanatili ang balanse sa mga rehiyon at maiwasan ang karagdagang tensyon sa hinaharap. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Isa na namang insidente sa dagat mga kapatid ang kinasangkutan ng China Coast Guard, kung saan sa pagkakataong ito hindi mga barko ng Pilipinas ang involved, kundi ang mga Coast Guard vessels ng South Korea sa Yellow Sea. Hindi ito ordinaryong engkwentro sa pagitan ng dalawang Coast Guard dahil ang kanilang standoff ay tumagal ng mahigit 2 oras at talaga namang posibleng magiging mitsa ng isa na namang digmaan. Pag-uusapan natin mga kapatid ang isa na namang kabulastugan na ginawa ng China sa Yellow Sea at malalaman din natin mamaya kung paano matapang na tumugon ang mga Coast Guard ng South Korea. Maliban sa West Philippine Sea, matindi rin ang tensyon na nagaganap sa Yellow Sea, partikular na noong huling bahagi ng February 2025. Ang alitan dito sa pagitan ng China at South Korea na nakatuon sa mga pinag-aagawang bahagi ng dagat at mga claim sa mga likas na yaman ay nagdudulot ng mga seryosong isyong geopolitikal na hindi lang nakakaapekto sa dalawang bansa.
Ang mga tensyong ito ay nagpapakita kung gaano kalala ang mga nagaganap na maritime territorial dispute sa East Asia. Ang Yellow Sea, mga kapatid, ay isang lugar na napakahalaga sa ekonomiya at estratehiya na nasa pagitan ng China at ng Korean Peninsula. Puno ito ng mga likas na yaman tulad ng mga isda, langis at natural gas, kaya't naging pangunahing lugar ito ng mga alitan sa teritoryo. Dahil sa tinatawag na Overlapping Exclusive Economic Zones o EEZ ng mga kalapit na bansa, nagiging mainit ang tensyon dito kung saan nag-aagawan ng China at South Korea sa kontrol. Ang South Korea bilang tagapangalaga ng kanilang territorial waters ay patuloy na ipinaglalaban ang kanilang maritime rights, samantalang ang agresibong hakbang ng China sa rehiyon ay nagdudulot ng panganib sa kapayapaan at katatagan dahil patuloy na ipinapakita ng Beijing ang kanilang mga claim sa mga lugar na hindi naman nila dapat pag-aari. Ang tensyon ng China at South Korea sa Yellow Sea ay nakasentro sa Socotra Rock na kilala bilang Eudo sa South Korea. Ang rock formation na ito ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Jeju Island ng South Korea ay siyang sentro ng mga nag-aagawang claim sa teritoryo. Sa lugar na ito, mga kapatid, nagtayo ang South Korea ng isang resort center na tinawag nilang Eudo Ocean Resort Center. Patunay ito ng kanilang pag-aari sa lugar at sa mga katubigang nakapaligid dito na pinaniniwala ang may malaking reserba ng langis at natural gas. Ngunit sa kabilang banda, inaangkin naman ng China ang lugar bilang bahagi ng kanilang EEZ kahit na ang South Korea ay matagal nang may presensya rito. Ang pagtutok ng South Korea sa kanilang teritoryo ay makikita sa kanilang mga operasyon na nakatuon sa kapayapaan at pananaliksik, samantalang ang agresibong paninindigan ng China ay naglalagay sa peligro ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Dahil sa paninindigan ng China, mga kapatid, na sakop ng kanilang EEZ ang Socotra Rock, dito lang February, sumiklab ang isang matinding standoff sa pagitan ng kanilang mga Coast Guard laban sa mga Coast Guard ng South Korea. Nagsimula ang lahat ng magsagawa ang South Korean Coast Guard ng isang surveillance sa lugar sa pamagitan ng pagpapadala ng isang research vessel upang imbestigahan ang isang malaking bakal na estruktura na kamakailan lamang ay lumitaw sa mga katubigan malapit sa Socotra Rock. Ayon sa South Korea, ang estrukturang ito ay tinayo ng China nang walang pahintulot mula sa kanila, kaya't nilabag nito ang claim ng South Korea sa lugar. Ngunit base naman sa China, ang nasabing estruktura ay bahagi lamang ng isang proyekto para sa aquaculture, isang pahayag na mariin namang tinanggihan ng South Korea. Hindi lamang daw ito isang simpleng pasilidad para sa aquaculture. Ito raw ay isang strategic military installation na itinayo na naglalayong kontrolin ang mga pinag-aagawang katubigan. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na militarisasyon ng China sa rehiyon na kabaliktaran ng mga mapayapang pagsusumikap ng South Korea sa pananaliksik. Ngayon, mga kapatid, nang lumapit na ang barko ng South Korea sa lugar, agresibo itong sinalubong ng mga barko ng China Coast Guard at mga civilian vessels. Ang sitwasyon ay mabilis na sumiklab kung saan may mga ulat na ang mga sakay sa mga civilian vessels ng China ay may dalang mga kutsilyo at nagbabanta ng karahasan. Matatag at maingat na tumugon ng South Korea, talagang pinakita nila sa China ang kanilang matinding pagtutol sa mga iligal nitong aksyon at pinagtibay ang kanilang pangako sa pagtatanggol ng kanilang mga karapatan sa dagat. Samantalang ang China sinubukan pang baguhin ang insidente na nagsasabing kontrolado na umano ang sitwasyon at parehong nagtutulungan ng dalawang bansa upang ayusin ito sa pamamagitan ng diplomasya. Ngunit ang pahayag na ito ay tila nagsisilbing takip lamang sa tunay na layunin ng China na palawakin ang kanilang impluensya sa rehiyon. Ang tugon ng South Korea sa tumitinding agresyon ng China ay matatag ngunit maingat. Patuloy na isinusulong ng kanilang gobyerno ang mga diplomatikong solusyon na nanawagan para sa pag-uusap at internasyonal na kooperasyon upang lutasin ang mga alitan sa teritoryo sa Yellow Sea. Ngunit ang patuloy na pagtanggi ng China na igalang ang mga lehitimong claim ng South Korea at ang patuloy nitong militarisasyon sa mga pinag-aagawang katubigan ay nagdudulot ng seryosong mga alalahanin tungkol sa katatagan ng rehiyon sa hinaharap. Ang South Korea ay isang bansa na may matibay na pagpapahalaga sa internasyonal na batas at mahigpit na tumututol sa mga iligal na hakbang ng China. Ang pamumuno ng South Korea ay patuloy na ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na malinaw na sumusuporta sa soberanya ng South Korea sa Yellow Sea. Samantalang ang China ay patuloy na hindi pinapansin ang mga batas na ito na nagiging sanhi ng isang lumalalang hamon hindi lamang sa South Korea kundi pati na rin sa mas malawak na international community. Mahalaga ang estratehikong kahalagahan ng Socotra Rock kung kaya't ang South Korea at China ay naglalaban para sa kontrol para sa mga katubigang nakapalibot dito. Pinag-aagawan nila kung sino ang makakakuha ng akses sa mga mahahalagang yaman sa ilalim ng dagat, kung saan ang lugar ay naglalaman ng malalaking deposito ng langis at natural gas na may potensyal na magbigay ng malaking tulong sa ekonomiya ng alinman sa dalawang bansa. Ang presensya ng South Korea sa rehiyon ay nakabatay sa mga lehitimong claim sa teritoryo na sinusuportahan ng internasyonal na batas. Ngunit sa kabilang banda, ang agresibong pagpapalawak ng China sa Yellow Sea
Kabilang ang pagtatayo ng mga estrukturang militar at sibilyan ay malinaw na pagtatangka upang kunin ang kontrol sa mga yaman na hindi nila nararapat pag-aari. Ang pangako ng South Korea sa mapayapang paggamit ng rehiyon ay lubos na naiiba sa militarisasyon at pagpapalawak ng teritoryo ng China. Ang mga hakbang ng China sa Yellow Sea ay bahagi ng kanilang mas malawak na plano na patibayin ang kanilang kapangyarihan sa East Asia. Paulit-ulit na ginagamit ng China ang lakas nito sa ekonomiya at militar upang pilitin ang mga kalapit bansa na sumunod nang hindi isinalang-alang ang internasyonal na batas at ang mga karapatan ng ibang mga bansa. Ang mga claim nito sa South China Sea at ang lumalawak nitong presensya militar sa Yellow Sea ay nagdudulot lamang ng karagdagang tensyon at nagbabanta sa katatagan ng rehiyon. Samantalang ang South Korea ay nananatiling boses ng katarungan at pagpapasya. Patuloy na naghahanap ng diplomatikong mga solusyon sa mga territorial disputes habang matibay na ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. Kailangan nating maunawaan na ang mga aksyon ng China ay hindi lang tungkol sa mga claim sa teritoryo, kundi pati na rin sa pagsubok na sirain ang soberanya ng mga kalapit bansa at magdulot ng kawalan ng katiyakan sa rehiyon. Ang standoff sa Yellow Sea ay may mas malawak na implikasyon sa militar. Parehong may modernong pwersang pandagat ang China at South Korea at anumang karagdagang komprontasyon ay maaring humantong sa mas malawak na digmaang militar. Dahil din sa security alliance ng Estados Unidos sa South Korea, maaring mapasama ang mga pwersang Amerikano sa anumang military escalation na mas lalong magpapalubha sa sitwasyon. Palaging nagsusulong ang South Korea ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ngunit ang patuloy na militarisasyon ng China sa Yellow Sea ay nagdudulot ng direktang banta hindi lamang sa South Korea, kundi pati na rin sa mas malawak na pandaigdigang kaayusan. Ang Freedom of Navigation Operation na isinasagawa ng US Navy sa rehiyon ay isang kinakailangang tugon sa malawakang claim ng China sa teritoryo at kailangan patuloy na suportahan ng international community ang karapatan ng South Korea na ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ang standoff noong February sa Yellow Sea ay isang matinding paalala ng patuloy na lumalakas na agresyon ng China sa East Asia. Ang South Korea bilang isang mapayapa at sumusunod sa batas na bansa ay patuloy na ipinaglalaban ang kanilang mga lehitimong claim sa mga pinag-aagawang katubigan ng Yellow Sea. Sa kabila ng mga pagtatanggang pahinain ng China ang soberanya ng South Korea, nananatili itong nakatuon sa paghahanap ng mga diplomatikong solusyon habang ipinaglalaban ang kanilang teritorial na integridad. Ang buong internasyonal na komunidad ay kailangan magbigay suporta sa mga hakbang ng South Korea upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon at pigilan ang mga lumalalang hakbang ng China. Hindi biro ang sitwasyon sa Yellow Sea at kinakailangang magtulungan ang mundo upang ipagtanggol ang internasyonal na batas at ang soberanya ng mga bansa tulad ng South Korea laban sa destabilizing na pagpapalawak ng China. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Handa ang Armed Forces of the Philippines na tumanggap ng isa pang Typhoon Medium Range Capability Missile o MRC na kayang magpakawala ng ilang missile sa Timog China, Taiwan at anumang parte ng West Philippine Sea. Sinabi nila yan matapos matanggap ang ulat mula sa US Indo-Pacific Command na magpapadala pa ito ng isang battery ng MRC sa rehiyon. The more, the merrier. Ito ang naging tugon ng Armed Forces of the Philippines. The more, the merrier ang tugon ng AFP kung pahiramin ito ng isa pang missile system mula sa Amerika na kayang tumarget sa bahagi ng China. We can say that is the more the merrier, no? So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. So tinatanggap po natin ito willingly. Isa na namang Typhoon missile mga kapatid mula sa Amerika ang darating sa bansa na nagpapakita ng isang mahalagang hakbang sa defense strategy ng Pilipinas at matibay na pangako ng US at Pilipinas sa pagpapalakas ng kahandaan sa militar at tugon sa lumalalang tensyon sa rehiyon, partikular na sa China. Tatanggapin ng Armed Forces of the Philippines ang bagong teknolohiyang ito bilang isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa depensa. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margarit Padilla, the more the merrier. Ipinapakita ng pahayag na ito ang lumalaking pangangailangan ng Pilipinas na mabigyan ng makabago at cutting-edge technology ang militar nito, lalo na sa harap ng tumitinding agresyon ng China sa rehiyon. Ang desisyon ng Pilipinas at Amerika na magdagdag ng panibagong Typhoon missile systems ay dumating sa panahon kung kailan patuloy na tumitindi ang mga provocative na aksyon ng China sa South China Sea at sa paligid ng Taiwan. Ang unang Typhoon missile na dumating noong April 2024 ay nagkaroon na ng mahalagang papel sa kasalukuyang balikatan exercises na nagpapakita ng pagpapalalim ng ugnayang depensa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa pagdating ng pinakabagong missile upang idagdag sa naunang missile sa Pilipinas, malinaw ang mensahe ng bansa laban sa China kung saan nagpapahiwatig ito na hindi mananatiling walang ginagawa ang Pilipinas habang patuloy na pinapalawak ng China ang impluensya at presensya ng kanilang militar sa Pacific. Sa gitna ng lumalawak na presensya ng China sa rehiyon, lalo na sa matinding paninindigan nito ukol sa Taiwan, nananatiling matikas na nakatindig ang Pilipinas.
Ang positibong pananaw ng AFP sa mga advanced missile system ay hindi lang isang praktikal na desisyon kundi isang estratehikong hakbang na inilalagay ang Pilipinas bilang isang kaalyado sa harap ng lumalalang tensyon sa geopolitika. Nais ng Pilipinas tiyakin na mapanatili ang soberanya nito laban sa mga territorial claim ng China, lalo na sa South China Sea kung saan ang agresyon ng Beijing ay nagdulot ng pang-internasyonal na alalahanin. Ipinahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang pag-asang manatili ang Typhoon missile system sa bansa ng panghabang buhay at binigyan din na talagang kailangan ng Pilipinas ng isang pangmatagalan at matatag na depensa. Ang nais niyang magkaroon ng sariling missile system ang Pilipinas ay nagpapakita ng kahalagahan ng sapat na kakayahang pangdepensa para sa kaligtasan ng pambansang seguridad. Ang patuloy na pakikipagtulungan sa militar ng US, partikular na sa mga magkasanib na pagsasanay tulad ng Salaknib at Combined Arms Training Exercise o CATEX-Katihan, ay nagpapatibay sa layuning ito na magkaroon ng mas malakas na depensa. Ang patuloy na pagpapalakas ng militar ng Beijing at ang paulit-ulit na banta nito sa Taiwan ang siyang tumutulak sa mga bansa tulad ng Pilipinas na mas palakasin pa ang kanilang depensa. Ang hindi pagsunod ng China sa mga internasyonal na batas pandagat, kasama na ang agresibong mga hakbang nito malapit sa Taiwan at teritorial na katubigan ng Pilipinas, ay naglalagay sa panganib ng kapayapaan sa rehiyon. Habang pinapalawak ng China ang presensya ng kanyang militar sa South China Sea at iba pang lugar, napipilitan ng Pilipinas na magkipag-alyansa ng mas malapit sa US upang pigilan ang mga provokasyon ng China. Ang Typhoon missile systems ay nagsisilbing panlaban sa lumalaking arsenal ng Beijing na nagbibigay sa Pilipinas ng malaking tulong sa pagpapalakas ng kakayahan nito sa depensa at pagpapatahimik ng mga banta. Habang patuloy na tumataas ang tensyon sa Pacific, ang desisyon ng Pilipinas na tanggapin ang isang makabagong sistemang militar tulad ng US Typhoon missile ay isang mahalagang hakbang para sa kaligtasan ng hinaharap nito. Habang patuloy ang China sa mga pagtatangka nitong mangbuli sa mas maliliit na bansa sa rehiyon, naninindigan ng Pilipinas, pinapalakas ang depensa at pinapalalim ang alyansa nito sa Estados Unidos. Sa darating na karagdagang missiles at ang pangako na paigtingin ang kahandaan sa militar, ipinapadala ng Pilipinas ang isang malakas na mensahe. Hindi ito matitinag sa agresibong pagpapalawak ng China. Habang dumadami ang mga kagamitan na hawak ng Pilipinas, lalakas ang depensa nito at lalong maliit ang espasyo para sa China na ipatupad ang sarili nitong kagustuhan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!